ngalan ni Jesus. Amen, Lord God. Ayon po dito sa aklat ng Mateo 11, ang talatay 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumbungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Malinaw po ang sabi, mga minamahal namin kaibigan, na inaanyayahan po tayo ng Panginoon na lumapit o magsilapit sa Kanya, sapagkat sa Kanya nga po natin masusumbungan ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa, na ang sabi, magsiparito kayo lahat sa akin, Lord God. At kaya din po tayo pinapalapit ng Panginoon sa Kanya, sapagkat alam po ng Panginoon, tayo bilang Kanyang mga nilikha, alam niya po na may pinagdaraanan po tayo o tayong mga problema, pagsubok, karamdaman, kalungkutan o mga kabalisahan. Ngunit alam niyo po ba, mga minamahal namin kaibigan, na kahit po ganun nga po na may mga pagsubok po tayong pinagdaraanan, ay may higit na nagmamalasakit sa atin. Kung sa tingin man po natin sa tuwing tayo ay may problema, tayo po ay nag-iisa o walang karamay, hindi po. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Pedro 5 ang talatay 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya, Lord God. Kaya malinaw po ang sabi, mga pinamahal naming kaibigan, na kung tayo man po ay may problema o pagsubok na pinagdaraanan, ay ilagak lamang po natin ito sa Panginoon, sapagkat tayo po ay ipinagmamalasakit ng Panginoon. At alam niyo po ba, mga minamahal naming kaibigan, na hindi lang po tayo ipinagmamalasakit ng Panginoon, kundi ang sabi, nais niya o ibig niya pangako ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po ang sabi sa aklat ng unang Timoteo 2 ang talatay 3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, Lord God. Kaya napakalinaw po ang sabi, mga minamahal naming kaibigan, na kahit kailanman po ay hindi po ninais ng Panginoon na ang mga tao o ang bawat isa sa atin ay mapahamak, kundi ano po ang nais niya? Mga ligtas. Ngayon, papaano o kailan po darating sa tao ang kaligtasan na inaalok ng Diyos? Kailan po? Basahin po natin dito sa aklat ng ikalawang Korinto 9 ang talatay 7 o 6 ang talatay 1 hanggang 2. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhig din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan, narito. Ngayon ang panahong ukol, narito. Ngayon ang araw ng kaligtasan, Lord God. Malinaw po ang sabi, mga iniibig, na kung kailan po matatanggap ng tao ang kaligtasan na inaalok ng Diyos, ay ngayon. Na ang sabi, now is the day of salvation. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, o hindi sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw po ng paghuhukom, ito po ay galit na. Galit at buot ng ating Panginoon. Hindi po ito oras ng kaligtasan, Lord God. Kaya nga po ang sabi, ngayon ang araw ng kaligtasan, sapagkat sabi po sa banal na kasulatan, hindi po natin alam ang mga mangyayari sa araw ng bukas. Yan po ang sabi sa aklat ng Santiago 4 ang talatay 14. Lord God.
Kayo ngang hindi na nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Ay, karga na yan natin. Malinaw po ang sabi, mga iniibig, na hindi po natin alam ang mga Airpods, boss. mangyayari sa araw ng bukas. Bluetooth Bakit po? Maaring mayroon po Yeah. tayong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kalaro, nakaraang araw lang po. Kasama natin, kausap, kabanding. Pero ngayon, di po natin masasabi. Ang iba sa kanila ay pumanaw na. Lord to God. Kaya malinaw po ang sabi na hindi po natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang ibig sabihin po, dapat po habang may buhay at lakas pa po tayo na nagmumula sa Diyos, ay tanggapin o matanggap na natin ang kaligtasan. Ngayon, ano-ano naman po ang mga Ilabot sa hakbang ito. na dapat gawin upang matanggap ng tao ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos? Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, may 3 hakbang po na dapat gawin upang matanggap ng tao ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Brother, ano-ano naman po yung mga hakbang na yan? Una, sumampalataya. Pangalawa ay magsisi. Pangatlo ay magbabautismo. Ang unang hakbang po ay mababasa po dito sa aklat ng Marcos 16, ang talatay 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng Wala pa may pinapal. kapil Yan pa. na ng ticket. Iandat nyo na yung bibit-bitin nyo sa nasa banturan. Kasi pagdating doon, ang ginagawa, nagkahalipag sa mga bago ng mga hinahanap. Ang hinahanap lang ako na simple. Lipstick lang sa supply. Laging ganun ang problema pagbukas. Ako, nagpaalala na ako kasi pagdating doon, nagkakaroon ng lag. Ibig sabihin ba yung pila, napapalangan tayo. Sa bigyan ng ticket, handa ang bibit-bitin sa loob ng barko. Lord to God, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay estudyante, Lord to PWD, God, malinaw po pag ang may sabi, ID po, mga kahit na minamahal lang, namin mabayaran kaibigan, yan. na ang pangalanan hakbang po Ang regular upang po, 60. matanggap ng tao Bawat ang isa. kaligtasan na nagmumula sa Diyos ay ang pananampalataya. Sapagkat paano nga po lalapit ang isang tao sa Diyos kung wala naman po siyang pananampalataya na may Ang bayad Diyos. siguro At 60 ang sa usang pangalawang na. hakbang naman po